US at Japan kumilos na. Special Forces sumugod sa China. Sa loob ng mahigit 60 years ay kilala ang Japan bilang isang tahimik at mapayapang bansa pagdating sa usaping militar. Pero ngayon ay tila nagbago na ang ihip ng hangin dahil nagsimula na silang palakasin ang kanilang puwersa sa paraang hindi pa natin nakita noon. Sa harap ng lumalaking banta mula sa China, North Korea at Russia, hindi na lang basta depensa ang pinaghahandaan nila, kundi pati na rin ang posibilidad ng isang totoong sagupaan. Bakit nga ba biglang naging seryoso ang Japan sa kanilang military expansion? Tara at tuklasin natin ang mga hakbang ng Japan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyan ay isang napakalaking pagbabago ang isinasagawa ng Japan pagdating sa kanilang foreign policy. Isang bagay na hindi nila basta-basta ginagawa sa nakalipas na mahigit 6 na dekada. Kung dati ay halos wala silang ginagawang military expansion at mas pinipili ang tahimik na paraan ng pagharap sa mga issue, ngayon ay desidido na silang simulan ng pinakamalaking military build-up mula pa noong World War II. Isa itong hakbang na tunay na kakaiba dahil tuluyan nitong binabago ang mahabang tradisyon ng pagiging isang mapayapang bansa. Sa bagong desisyong ito ay plano nilang doblehin ang kanilang defense budget upang mas maprotektahan ang kanilang western flank, lalo na ngayong mabilis na nagbabago ang takbo ng mga kaganapan sa buong mundo. Kung susuriin pa natin ng mas mabuti, ay makikita natin na ang lumalaking tensyon sa Indo-Pacific ang pangunahing dahilan kung bakit kumikilos na ang Japan. Unti-unting lumalakas ang presensya ng China sa rehiyon at para sa Japan hindi na nila maaaring ipagsawalang bahala ang ganitong pagbabanta. Sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang mga military exercises, partikular na sa tinatawag nilang Iron Fist, ay binanggit nila ang China bilang isang hypothetical enemy. Ipinapakita nito na hindi na basta pagsasanay lamang ang ginagawa nila, kundi isang seryosong paghahanda para sa isang posibleng tunay na sagupaan. Ngunit habang patuloy na umiinit ang sitwasyon, ay lalo ring pinagtitibay ng Japan at ng United States ang kanilang samahan. Hindi maikakaila na sa bawat hakbang ay mas lalo silang nagiging handa sa anumang maaaring gawin ng China. Mas naging seryoso na rin ngayon ang kanilang pagsasanib puwersa. Hindi lang sa pagsasanay kundi pati na rin sa pagbuo ng mga konkretong hakbang upang mapigilan ang anumang aggressive movements ng Chinese Communist Party. Kamakailan lamang ay inanunsyo ng United States Defense Secretary na si Lloyd Austin ang isang napakahalagang balita at ito ay itatayo ang isang bagong warfighting base sa Japan. Hindi lang basta itatayo, kundi ginawa pa niya ang anunsyo kasabay ng isang napakalalim na pahayag na nagsasabing, "Those who long for peace must prepare for war." Sa simpleng pangungusap na ito ay ramdam na ramdam kung gaano kaseryoso ang mga pinaghahandaan nila. Hindi na ito biro. Dahil isa itong pahiwatig na handa sila sa anumang mangyari. Kaya kung titingnan natin ang kasalukuyang kalagayan, ay mahigit 120 na military bases na ang hawak ng Amerika sa Japan. Kaya naman natural na itanong kung ano nga ba ang bago at espesyal sa planong ito. Bakit kailangan pang magtayo ng panibagong command center? Sa pagbisita ni Secretary Austin ay 3 napakalalaking hakbang ang binunyag niya. Una, muling pinagtibay ng Amerika ang kanilang matibay na pangako na protektahan ng Japan. Pangalawa, magpapadala sila ng mas maraming sundalo sa rehiyon upang mas palakasin ang presensya nila doon. At pangatlo, itatayo nila ang isang bagong warfighting command na may kakayahang magdesisyon at kumilos agad kung kinakailangan. Gayun din naman, ayon mismo kay Secretary Austin, ang bagong Joint Force Headquarters ang magiging susi upang mas madaling mabantayan at mapigilan ang anumang agresibong kilos ng China sa Indo-Pacific. Kung dati, ang United States Forces Japan o USFJ ay nakatuon lamang sa administrative at logistical support, ngayon ay magiging isang tunay na operational headquarters na sila na isang hakbang na magpapabilis ng komunikasyon, magpapalakas ng koordinasyon at magpapataas ng combat readiness ng parehong puwersa ng Japan at Amerika. Ngunit ang tunay na ikinagalit ng China ay ang katotohanang hindi na lang ito basta isang tanggapan para sa training at support. Sa ilalim ng bagong sistema ay magkakaroon na ng kapangyarihan ng US forces na maglunsad ng mga actual na combat missions mula mismo sa Japan, kasabay at katuwang ang Japanese military. Isang malaking pagbabago rin na nagpapakita kung gaano katindi ang pagbabago sa dynamics ng rehiyon. Pero hindi nagtagal, ilang araw lamang matapos ang announcement ni Secretary Austin ay agad na nagpakita ng galit ang China
sa pamamagitan ng isang napakalaking military drill sa paligid ng Taiwan. Hindi ito ordinaryong pagsasanay dahil halos war level ang laki ng operasyon. Sa drill na ito ay humigit kumulang 76 aircraft ang lumipad sa himpapawid, higit sa 20 Navy at Coast Guard ships ang lumahok, at kasama pa ang aircraft carrier group na Shandong. Sa katunayan ay hindi rin nagustuhan ng Chinese Communist Party ang patuloy na pag-uusap ng ibang bansa at organisasyon tungkol sa Taiwan na para bang ito ay isang hiwalay na bansa. Kaya naman ginagamit nila ang lahat ng paraan, kabilang na ang pagbabayad sa ilang bansa para suportahan ang kanilang pananaw, at pinaparusahan naman nila ang mga kumikilala sa kalayaan ng Taiwan. Maging ang mga simpleng video na nagpapakita ng suporta sa Taiwan ay hindi nila pinapalampas. Kaya naman bawat anyo ng suporta laban sa censorship na ito ay isang malaking hakbang para sa mga naniniwala sa kalayaan. Ngayon kung tatanungin natin kung bakit ba labis na nagagalit ang China sa mga hakbang ng Amerika at Japan, ay simple lang ang sagot. Sa kasalukuyan, mahigit 55,000 US troops ang nakakalat sa mahigit 100 at 20 military bases sa Japan, ang pinakamalaking US military presence sa labas ng mainland America. Ngunit sa nakalipas na mga dekada ay limitado lamang ang papel ng United States Forces Japan sa training at logistics. Sa ngayon ay nagbago na ang laro. Posible nang gamitin ang mga base na ito para sa tunay na combat operations kung kinakailangan. Dagdag pa rito ay kasama rin sa bagong plano ang pagtatayo ng isang bagong war room sa Tokyo. Hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng pagtayo ng bagong gusali, kundi sa pamamagitan ng reorganizing ng kasalukuyang mga facilities sa Yokota Air Base sa Fusa, Tokyo. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng kakayahan ng US commander sa Japan na maglunsad ng combat missions sa tulong ng Japanese military. At kung titingnan natin ang mas malawak na larawan, bagamat malapit ang relasyon ng Japan at Amerika, ay hindi pa rin nawawala ang katotohanan sa mundo ng geopolitics ay walang permanenteng kaibigan o kaaway. Ang mahalaga lamang ay ang permanenteng interes. Naalala pa ba ninyo noong panahon ni Donald Trump? Sa isa sa kanyang mga talumpati, sinabi niya, "I love Japan. We have a great relationship. But under our deal, we have to protect Japan and they do not have to protect us. Who makes these deals?" Ipinapakita rin nito na kahit may magandang relasyon ay hindi nangangahulugan na wala ng bahid ng pagdududa at pagsusuri sa mga kasunduan. Ang tinutukoy niya ay ang 1960 US-Japan Security Treaty na isang kasunduan kung saan nakasaad na obligado ang Amerika na ipagtanggol ang Japan kung ito ay aatakihin. Ngunit walang kaparehong obligasyon ng Japan na ipagtanggol ang Amerika. Bagamat binanggit ni Trump ang kanyang saloobin, ay hindi naman niya tinapos ang kasunduan sapagkat alam ng lahat na strategic asset ang Japan para sa Amerika, lalo na ngayon sa harap ng lumalaking tensyon sa Indo-Pacific. Bawat taon ay nagbabayad ang Japan ng humigit kumulang 211 billion yen o halos 1.8 billion US dollars para sa maintenance ng US forces na nakabase sa kanilang bansa. Ngunit kung susuriin pa nating mabuti, ay hindi talaga pera ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi pinakakawalan ng Amerika ang Japan. Ang tunay na dahilan ay ang malawak na usapin ng seguridad at kapangyarihan sa rehiyon. At habang patuloy na umiinit ang tensyon sa Indo-Pacific, ay lalo pang tumataas ang kahalagahan ng Japan bilang matibay na kakampi ng Amerika, lalo na kung sakaling magkaroon ng mas malawak na sigalot sa Taiwan. Dito makikita ang napakalaking papel ng Japan sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyong ito. At kung sisilipin natin ang mapa, ay makikita natin na hindi lamang mainland Japan ang meron sila. Marami silang maliliit na isla na halos katabi na ng Taiwan at ng China. Isa na dito ang Yonaguni Island na nasa layong 110 kilometers o around 68 miles lamang mula sa Taiwan. Sa ngayon ay hindi pa ito isang militarized island, ngunit may mga plano na ang Japan na magtayo ng military base dito, pati na rin ang pagpapalawak ng kanilang airport at seaport upang maging handa kung sakaling magkaroon ng mas matinding kaguluhan sa rehiyon ng Taiwan. Gayun din kung pag-uusapan ang lahat ng isla ng Japan, ay walang duda na ang pinaka-kinatatakutan talaga ng China ay ang Okinawa. At kung iisipin kung bakit, ay napakadaling sagutin. Dahil kahit mag-isa lamang ang Okinawa ay may 32 na military bases ng Amerika at tinitirhan ng mahigit 30,000 aktibong sundalo ng United States. Isipin mo, sa isang maliit na isla na bumubuo lang ng 1% ng buong lupain ng Japan, ay naroon na agad ang 70% ng kabuuang puwersa ng Amerika sa buong bansa.
Isang bagay na siguradong hindi pwedeng baliwalain ng kahit sinong gustong magplano ng pag-atake. Mas lalo pang nakakadagdag sa kaba ng China ang distansya ng Okinawa mula sa Taiwan. Dahil kung susukatin ay 509 kilometers lamang ang layo nito sa mainland Taiwan. Sa madaling salita, kung sumiklab man ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa issue ng Taiwan ay siguradong madadamay ang mga isla ng Japan. At ang panganib ay hindi lamang para sa mga sundalo kundi pati na rin sa mga inosenteng sibilyan. Bilang isang matatag na kaalyado ng Amerika sa Indo-Pacific region, ay alam ng lahat na hindi magdadalawang isip ang Japan na sumuporta sa United States kung sakaling umabot sa gera ang sitwasyon. Kaya naman para hindi mabigla at para makasabay sa posibleng galaw ng China, ay napagtanto ng Japan na kailangan nilang palakasin hindi lang ang presensya ng mga sundalo kundi ang mismong military strength nila. Pero kung tutuusin ay hindi lang proteksyon ng mga isla ang dahilan kung bakit ngayon ay seryoso ng pinapalakas ng Japan ang kanilang puwersa. Dahil kung lalalim pa tayo sa tunay na ugat ng problema, ang nakataya rito ay mismong kaligtasan at kinabukasan ng buong bansa. Kapag sinimulan ng China ang pagsalakay sa Taiwan at naapektuhan ang mga karatig isla ng Japan, ay siguradong magdudulot ito ng napakalaking problema, lalo na sa supply ng mga pangunahing kailangan ng Japan, tulad ng langis at makabagong semiconductor. At kung titignan mo pa, ay halos 95% ng langis na ginagamit ng Japan ay nagmumula sa Middle East. Ang masama pa rito, ang mga shipping routes na dinadaanan ng mga barko na may dalang langis ay dadaanan sa mga lugar na posible ring maging bahagi ng kaguluhan kung lumala ang tensyon sa South China Sea o East China Sea. Kapag nangyari ito, ay parang pinutol na rin ang mismong ugat ng ekonomiya ng Japan. At hindi lang langis ang problema, dahil ang Japan ay isa rin sa mga pinakamalaking importer ng liquefied natural gas sa buong mundo. Bukod pa rito, isa rin sila sa pinakamalaking umaasa sa imported na pagkain. Kaya isipin mo kung gaano kalala ang epekto kung biglang matigil ang galaw ng mga barko sa karagatan, dahil halos lahat ng aspeto ng pamumuhay sa Japan ay maaapektuhan. Ngunit hindi lang problema sa supply ang nagpapalala sa sitwasyon. May isa pang matagal ng sugat na hindi pa rin gumagaling, at ito ang usapin sa pinag-aagawang mga teritoryo, lalo na sa Senkaku Islands. Sa ngayon ay kontrolado ng Japan ang mga islang ito, pero hindi tinatanggap ng China ang ganitong kalagayan. Sa katunayan ay patuloy nilang iginigiit na kanila ang Senkaku Islands at hindi sila nagpapakita ng kahit anong senyales ng pag-atras. Patuloy din ang mga hakbang ng China para ipakita ang kanilang pag-angkin. Ayon sa NHK na isang kilalang tagapag-ulat sa Japan, naitala na noong 2023 na nagkaroon ng 23 ulit ng illegal incursions ang China sa territorial waters ng Japan. Isa itong matibay na patunay na hindi basta-basta titigil ang China sa kanilang ginagawa. Pero ngayon ay unti-unti na ring gumagalaw ang Japan kasama ang Amerika upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Kaugnay pa nito ay hindi lang pagtatayo ng command center ang ginagawa nila. Mas pinapalalim pa nila ang kanilang kooperasyon sa paggawa ng mga makabagong armas. Sa bilis ng panahon ay pinabilis rin nila ang pagbuo ng mga missile systems tulad ng AIM-120 AMRAAM at pinag-uusapan na rin ang paggawa ng Standard Missile 6 o SM-6. Lahat ng ito ay hindi basta proyekto lamang dahil kabilang ito sa mas malawak na plano sa ilalim ng tinatawag na Defense Industrial Cooperation, Acquisition and Sustainment o DICAS framework. Sa pamamagitan nito ay layunin nilang hindi lamang palakasin ang industriya ng paggawa ng armas ng Japan, kundi pati na rin tiyakin na matibay ang buong rehiyon sa anumang posibleng gulo. Sa pagbuo ng mga missile tulad ng AMRAAM, ay mas magiging matatag ang depensa ng Japan laban sa mga pag-atake sa himpapawid. Samantalang sa paggamit ng SM-6 ay magkakaroon sila ng mas malawak na kakayahan para harangin ang mga paparating na missile. Bukod pa rito sa pagtaas ng local production ng armas, ay mababawasan ng Japan ang kanilang pagdepende sa mga dayuhang supplier, kaya mas magiging ligtas ang kanilang supply chain kahit sa gitna ng krisis. Sa katunayan ay hindi rin naman bago sa kanila ang ganitong uri ng kooperasyon. Matagal na silang nagtutulungan sa paggawa ng SM-3 interceptor missiles. At ayon sa mga eksperto, ang mas malalim na partnership na ito ay hindi lang nagpapalakas sa Japan kundi nagbibigay rin ng malinaw na mensahe sa mga gustong manggulo na hindi basta-basta mapapaurong ang Japan at Amerika. Karagdagan pa rito, kung susuriin pa ay tatlong haligi ang bumubuo sa strategy ng Japan at Amerika.
Una, ang mas marami at mas malakas na military presence sa tinatawag na First Island Chain. Pangalawa, ang mas madalas at mas mahigpit na joint military trainings at exercises. At pangatlo, ang pagpapadala ng malinaw na mensahe sa China na hindi sila basta-basta matitinag sa pagnanais nilang protektahan ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Bukod pa dito, ay makikita rin sa mga hakbang ng Japan na hindi na ito biro. Kamakailan lamang ayon kay US President Donald Trump, nag-commit ang Japan na doblehin ang kanilang defense spending pagsapit ng 2027. Pinayagan pa ng Amerika ang halos $1 bilyong na halaga ng foreign military sales para sa Japan. Pero marami pa rin ang nagtatanong, totoo ba na seryoso ang Japan sa lahat ng ito, lalo na't kilala silang pacifist nation simula pa noong matapos ang World War II? Gayun din ay mukhang oo ang sagot. Dahil noong December 27, 2024 ay gumawa ng kasaysayan ng Japan nang aprubahan ng kanilang cabinet ang pinakamalaking defense budget sa kanilang kasaysayan. Umabot ito sa humigit kumulang $55.1 billion para sa taong 2025. Tumaas ito ng 9.4% kumpara sa nakaraang taon at pang 13 taon na nilang tuloy-tuloy na pinapalawak ang kanilang military budget. Gayunpaman, hindi pa rin natin maitatanggi ang isang masakit na katotohanan na habang abala ang Japan sa pag-rebuild ng kanilang depensa, ang China naman ay matagal ng handa at mas malayo na ang narating. Kung sakaling sumiklab ang isang digmaan ngayon, ayon sa mga eksperto, ay walang duda na kaya ng China na manaig laban sa Japan, maliban na lamang kung makikialam ang Amerika. Ang defense budget ng China ay mahigit $266 billion, samantalang ang Japan ay nasa 57 billion lamang. Ang China ay may higit 2 milyong aktibong sundalo, habang ang Japan ay may mahigit 261,000 sundalo lamang. Sa dami ng tangke, barko at missiles ay malayo rin ang lamang ng China. Dagdag pa rito, habang umaasa ang Japan sa US nuclear umbrella para sa proteksyon, ang China naman ay may sariling nuclear arsenal na tinatayang may higit 500 nuclear warheads. Na ayon sa mga ulat ay target pa nilang gawing 1,500 pagsapit ng 2035. Subalit hindi naman basta sumusuko ang Japan. Dahil kahit alam nilang malayo ang agwat ay gumagawa sila ng mga strategy para kahit paano ay makasabay. Baka itanong mo, ano ba ang kakaiba rito? Hindi ba normal lang na maghanda ng mga ganitong plano? Pero kapag pinag-isipan mong mabuti ay makikita mong mas matindi pa ang ginagawa ng Japan. Ang gusto nila, bago pa makalapit ang kalaban ay tamaan na agad nila ito. Gusto nilang siguraduhin na kahit sino man ang magtangkang lumapit sa kanila ay mawalan na agad ng lakas ng loob para ituloy pa ang laban. At habang pinapalakas nila ang sarili nilang armas ay bumibili rin sila ng mga makabagong missiles mula sa ibang bansa. Kasama na rito ang Joint Strike Missiles mula sa Norway na para sa mga F-35A fighter jets nila. Bumili rin sila ng Tomahawk cruise missiles na ilalagay naman sa kanilang mga barkong pandigma. Bukod pa rito, kumuha rin sila ng JASSM-ER long-range missiles mula sa Amerika para sa kanilang F-15 jets. Noong buwan ng January taong 2025 ay pumayag ang Amerika na ibenta sa Japan ang 16 na JASSM-ER missiles na nagkakahalaga ng $39 million. At hindi ito ang una nilang order dahil noong buwan ng August taong 2023 ay naaprubahan na rin ang pagbili ng 50 missiles. Pero hindi naging madali ang lahat. Bumagsak kasi ang halaga ng yen. Kaya napilitan ang Japan na magbayad ng dagdag na 123.9 billion yens noong nakaraang taon para lang sa mga armas na galing Amerika. Kahit na malaki ang naging dagdag sa gastos ay hindi sila umatras. Patuloy pa rin sila sa pagbili ng mga makabagong kagamitan. Kabilang sa mga bagong binili ng Japan ang 2 MQ-9B Guardian drones at 6 na VBAT drones na parehong gawa rin sa Amerika. Pero ang plano nila, hindi lang basta itatabi ang mga ito sa lupa. Ang mga drones na ito ay gagamitin mismo mula sa kanilang mga barkong pandigma. Gayun din naman, habang pinapalakas nila ang kanilang kakayahan sa pag-atake, ay hindi rin nila pinapabayaan ang depensa, lalo na sa mga sensitibong lugar gaya ng Okinawa, kung saan libo-libong sundalong Amerikano ang nakatalaga. Kaya naman naglaan ang Japan ng mahigit 533 billion yens para sa pagpapalakas ng kanilang integrated air and missile defense. Kasama na rito ang mga modern radars, interceptors at mga mobile surveillance units. Kung babalikan mo ang nakaraan, bihira mong marinig ang Japan pagdating sa military upgrades. Noon parang tahimik lang sila at hindi gaanong gumagalaw pagdating sa usaping militar.
Pero ngayon halos buwan-buwan ay may bago silang balita tungkol sa mga armas at depensa. Kaya natural lang na mapaisip ang marami. Bakit kaya biglang naging aktibo ang Japan? Madali lang intindihin ang dahilan. Matagal nang may panuntunan ng Japan na hindi dapat lumampas sa 1% ng kanilang gross domestic product o GDP ang budget nila para sa depensa. Pero noong taong 2024 ay sinira na nila ang limitasyong ito. Umabot na sa 1.6% ang ginagastos nila para sa depensa at plano pa nilang itaas ito hanggang 2% pagsapit ng taon ng 2027. Para sa isang bansang matagal nang kilala sa pagiging makapangyarihan sa ekonomiya pero mapayapa sa militar, napakalaki ng pagbabagong ito. At kahit na maganda sa papel ang mga pagbabagong ito, ay hindi pa rin ito ligtas sa mga batikos. Marami ang nagsasabi na lumalabag na ang Japan sa sarili nilang batas, lalo na sa Article 9 ng kanilang konstitusyon. Dito kasi nakasulat na isinumpa nilang hindi gagamit ng digmaan para maresolba ang mga hindi pagkakaintindihan at hindi sila magtatayo ng regular na military forces. Ngayon dahil sa sunod-sunod nilang pagbili at pagbuo ng mga kakayahan para sa pag-atake, ay maraming nagsasabi na unti-unti nang tinatalikuran ng Japan ang kanilang paninindigan sa kapayapaan. Madaling ituro ang China bilang dahilan kung bakit pinalalakas ng Japan ang kanilang militar. Pero kung titingnan mong mabuti, may dalawa pang banta na mas malapit sa kanilang paningin, kahit hindi ito masyadong napapansin ng iba. Ang una ay ang North Korea, na kahit maliit sa ekonomiya at militar, ay seryosong banta pa rin dahil sa kanilang agresibong kilos. Ang ikalawa naman ay ang Russia, isang kaaway na matagal na nilang kinakaharap. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Japan at Russia. Pagkatapos ng World War II ay sinakop ng Russia ang 4 na isla mula sa Kuril Island Chain, ang Kunashiri, Etorofu, Shikotan at Habomai Islands. Hanggang ngayon ay sinasabing bahagi pa rin ng Japan ang mga islang ito at tinatawag nilang Northern Territories. Paulit-ulit nang sinubukan ng dalawang bansa na ayusin ang sigalot sa pamamagitan ng negosasyon, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkakaroon ng formal na peace treaty. Subalit noong taong 2016 ay nagkaroon ng kaunting pag-usad. Nagkasundo ang Japan at Russia na gumawa ng mga joint economic activities sa mga islang pinag-aagawan. Kasama na rito ang turismo at visa-free access para sa mga dating naninirahan doon. Umabot pa sa punto na nagmungkahi si dating Prime Minister Shinzo Abe na ibalik sa Japan ang dalawang isla habang ang iba ay mananatili sa Russia. Pero mabilis itong tinanggihan ni Russian President Vladimir Putin. Kung noon ay malamig pero kalmado pa ang tensyon, tuluyang nagbago ang lahat noong sumiklab ang Russia-Ukraine conflict noong buwan ng February taong 2022. Bilang suporta sa Ukraine ay nagpatupad ang Japan ng mga sanctions laban sa Russia. Bilang ganti, pinutol naman ng Russia ang lahat ng peace negotiations, tinapos ang kasunduang nagbibigay proteksyon sa mga Japanese fishermen at nagsagawa pa sila ng malalaking military drills sa mismong mga pinag-aagawang isla. Ngunit lalong tumindi ang tensyon noong September 3 nang bawiin ng Russia ang visa-free access para sa mga dating Japanese residents. Hindi pa sila nakontento dahil nagsagawa pa sila ng Vostok 2022 naval exercise kasama ang China sa paligid ng mga isla. At kung iniisip mo na simpleng pagpapakita lang ito ng lakas ay nagkakamali ka. Simula pa noong taon ng 2015 ay patuloy ng militarize ng Russia ang mga isla. Nagpatayo sila ng mga airstrips, barracks, surface-to-air missile systems at nagpadala ng humigit kumulang 3,500 na sundalo. Noong buwan ng December taong 2021 ay inanunsyo pa nila ang pag-deploy ng mga Bastion missile systems sa Matuo Island, isang isla sa gitna ng Kuril Chain na nasa layong 450 kilometers mula sa mismong mainland ng Japan. Para sa Japan, hindi ito basta-basta isinasantabi. Sa halip nakikita nila ito bilang malinaw na babala na hindi sila ligtas. At dahil dito ay hindi na sila maaaring maging kampante sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa paligid nila. Kung iisipin nating mabuti, maraming tao ang naniniwala na dahil sa dami ng nuclear weapons at advanced military technology ng Russia, ay madali nilang durugin ang kahit anong bansang mas mahina kaysa sa kanila pagdating sa military. Pero kung titingnan nating mas maayos at mas malapitan ang tunay na kalagayan nila, ay makikita natin na ibang-iba pala ang realidad na kinakaharap ng Russia ngayon. Sa kasalukuyang panahon ay abala ang Russia sa matindi at magastos nilang digmaan sa Ukraine. Hindi lang ito basta-basta labanan.
dahil bawat araw ay nangangailangan sila ng napakalaking pera at resources para lamang mapanatili ang kanilang operasyon. Dahil dito ang ideya na kakayanin pa nilang makipaglaban sa isa pang bansa, lalo na kung Japan ang kaharap nila ay halos imposibleng mangyari sa ngayon.